Nung naka-receive ako ng message na na-aksidente daw yung gumamit kay Roxy, naisip ko na lang, sana prank lang. Sana ginu-good time lang ako at hindi totoo yung nabalitaan ko. Pero nung sinandan na ako ng video ng itsura ni Roxy, sumakit yung puso ko na totoo pala yung nangyari, na na-aksidente sila. Unang-una sa lahat, bago ko i-post tong video na to, napag-isipan ko na kung talaga bang ipopost ko. Nung nangyari tong aksidente, wala ako, nasa Laguna ako, si Arum yung gamit ko. Tapos si Roxy na iwan, ipinagkatiwala ko at hiniram sa akin. Hindi ko na rin para ikwento pa yung buong pangyayari. Actually, pinopost ko to dahil I need recommendations para sa bagong parts ni Roxy. At para na rin maging silbing aral to o paalala sa ating mga riders na palagi dapat tayong alerto sa daan. Huwag tayong nagmamadali papunta kung saan man tayo pupunta kasi mas mabuti na yung safe tayong makakarating kahit mabagal lang. Ang importante buo tayo, ligtas at buo din yung mga motor natin. At pasalamat na lang din ako, pasalamat na lang kami na yung gumamit kay Roxy ay ganito lang yung tinamong damage. Dahil kapag nagkataon na malala yung inabot ng rider na gumamit nito kay Roxy, dala-dala pa ng konsensya ko, diba? Kaya sana lang sa mga humihiram ng motor at sa mga nagpapahiram, sana maging silbing aral to na maging responsable tayo sa paggamit natin ng mga motor natin. Isipin mo na lang na pinagkatiwalaan ka, pinahiram ka, kaya sana ingatan mo din yung bagay na pinahiram sa'yo at saka laging priority dapat yung safety. So, ayoko nang masyadong isipin yung nangyari. Gusto ko na lang makamove on. At okay pa yung rider, buhay pa sa awa ng Diyos. And as for Roxy, eto yung mga naging damage ni Roxy. Sa kanan, minor damage lang. Pero since nakaangat na yung front cover, papalitan na yan. Yung right panel din. Dito naman sa left side, talagang mas malala yung tama dito. Yan, buong left panel basag. So, papalitan na rin yan. And ang first kong pinag-checkan is Lazada. Ito yung prices niya sa Lazada. So, mas mura ba sa online pagbibili or saan ba mas mura? Like sa Caloocan? Or if you have contact na may genuine parts ng Yamaha Aerox V2, please let me know. I would appreciate it. Yung kung may supplier kayong kakilala, please comment or PM me for recommendations para mapalitan na agad tong parts ni Roxy. Dito naman sa headlight, medyo worried ako. Kala ko basag yung mismong ilaw, pero I think hindi naman basag yung mismong ilaw. Ayan, tinest ko, umiilaw pa lahat ng ilaw. Kasi kapag papalitan niya ng buo, ito yung price niya sa Lazada. Pero may nakita akong another option na kapag lens lang, ito naman yung nakita ko sa Lazada. So, meron ba kayong mare-recommend na mas mura dito? Or okay na tong mga presyo na nakita ko online? Tapos, chinek ko na rin tong signal light. I think tong left working pa. Okay pa ba to? Or kailangan ng palitan? So, sa right naman, I think intact tong signal light sa right. Yung fairings lang talaga. So, yan lang naman yung nakikita kong mga damage niya for now. Syempre, kailangan ko pa rin itong ipacheck sa mekaniko. Pero gusto ko kasi sana, pagpunta ko sa mekaniko, may dala na akong mga parts nito na pamalit para isang puntahan na lang sana. Or kung may kulang man, at least konti na lang. Kasi syempre, di ba, sa motor natin, parang ang sakit makita na ganyan, na basag-basag siya. Kaya hanggat maaari sana ma-repair ko na siya or mapapalitan na yung mga, kahit yung mga basag na part lang muna. Ito lang muna for now. I really need your recommendations. Please let me know kung saan ako mas makakamura. And ayun, lagi lang po natin tandaan, laging mag-iingat, magmabagal lang, as long as makakarating tayo ng safe sa pupuntahan natin. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Ride safe, everyone.